Samahan niyo naman ako mga ka-stroke ngayong araw na 'to at ayan yung likod ng bahay namin, ang daming mga puno 'no at siyempre maglalakad-lakad na naman ako ngayon at nakita ko yung kalangitan medyo madilim guys. Feeling ko uulan at medyo nga umulan, paunti-unti parang umaambon. So tingin ako ng tingin sa labas, kung kung okey na maglakad, kung may araw na. Kasi gusto ko talagang maglakad mga ka-stroke kasi yung paa ko talaga minsan talaga naninigas. So hindi pa talaga ako okey maglakad mga ka-stroke. Kung makikita niyo ako mamaya-maya makikita niyo yung lakad ko. Mahina pa talaga yung balance ko, dun ako nahihirapan. So ang ginawa ko na lang ngayon is nagtingkayad ako. Kaysa naman wala akong gawin mga ka-stroke kaya nagtingkayad na lang ako at siyempre tumitingin-tingin ako sa labas baka kasi okey na lakaran, 'di ba? So sayang naman yung araw na 'to kung hindi ako makapaglakad kasi sa totoo lang mga ka-stroke, 2 years na ako pero ganun pa rin yung feeling ko, mabigat. Pero tuloy-tuloy pa rin ako siyempre hindi ako tumitigil, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Porket mahirap yung sitwasyon natin, hindi naman laging mahirap yung sitwasyon natin. Alam ko darating yung araw para sa atin. At ayan, hinahanap ko pala yung susi namin, nandiyan lang pala. Akala ko kasi nasa loob pa rin kasi usually talaga, nilalak ng mama ko diyaan sa gabi pero nakalimutan niya. Buti na lang walang pumasok. At ayan, mag-i-start na ako siyempre, maglagay ng sapatos nang makapag-walking na mga ka-stroke. At ayan, medyo hirap pa rin talaga ako kasi yung kamay ko sa totoo lang hindi pa siya okey. Pero at least nagagamit ko na siya kahit papaano, 'di ba? Gumagalaw na rin siya. So, ginagamit ko at pina-practice ko lagi kasi practice din yang ganyan, eh. Kung nakikita niyo yung labas namin medyo madilim pa ano, pero wala na kasing parang ambon-ambon kaya nag-decide akong lumabas at mag-walking kasi sayang naman 'di ba kung hindi tayo makapag-walking, yun nga yung makakapagbigay ng improvement para sa atin mga ka-stroke. Hindi naman ibig sabihin na lagi-lagi tayong magwa-walking, eto na, okey na tayo agad. Ako 2 years ako pero ganun pa rin. Pero tuloy-tuloy lang ako, 'wag lang kayong tumigil, 'wag lang tayo tumigil kasi yung sakit natin hindi talaga magic. At yung tito ko nga pala ay nagbigay sa amin, nagdala ng patola, tsaka may ano kami, may sitaw din and fresh from the farm. Ayan, may araw na mga ka-stroke kaya lalabas na ako ng bahay at magwa-walking na ako sa labas. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung hardin ng mama ko. Ang daming halaman, ayan, nakikita niyo yan, dragon fruit yan. At may mga aloe vera kami nakalagay sa pot. Ayan, yung maliliit na yung aloe vera yan. Yan lang nilalagay ko sa mukha ko mga ka-stroke para tipid-tipid tayo. Hindi maganda kasi ang aloe vera. Ayan, dragon fruit. Ganyan yung ano niya, yung bulaklak ng dragon fruit. Ayan, magbubunga na yung dragon fruit namin. Ilang beses na kami nakakain ng dragon fruit namin. Masarap siya at masustansya yun kasi wala namang spray yan. Kaya ganoon. Ganyan talaga yung ano ng dragon fruit, dahon ng dragon fruit. Pahaba siya. At saka may tinik-tinik kaya masakit siya. At ayan, malunggay namin. Ayan, pasensya na medyo magulo yung pag-video ko. At may papaya kami dyan. Ayan, nakikita nyo may papaya kami. So, kompleto. Hindi, joke lang. Gano'n talaga pag may mga gulay kang tanim. Kasi ngayon 'di ba, mahal sa merkado yung mga gulay, gulay-gulay, prutas. Mas maganda at saka fresh pa galing sa inyo at alam mong malinis kasi walang spray-spray. Kagaya natin kailangan natin ng mga walang spray-spray na mga, gulay, mga prutas kasi kailangan nating healthy. 'Di ba, healthy para sa katawan natin. At ayan, lalabas na ako mga ka-stroke. Ayan yung hardin ng mama ko puro kaanuhan, parang kagubatan na. At ayan, nakikita niyo yan? Yan yung dahon ng ampalaya. Ginagawa namin, nilalagay namin yan sa munggo at saka sa nilauag. Hindi ko alam nilauag, parang ano, parang bulang lang kung sa Tagalog. Oo, medyo mapait-pait kung inaano. Pero maganda yan para sa atin kasi yung, um, dahon ng ampalaya. At ayan, medyo may araw na at maglalakad ako. Ito yung ano, pinapakita ko sa inyo lagi na diyan ako lagi naglalakad kasi hindi ako pumupunta ng park. So, dito na lang. Medyo mahaba-haba naman lalakarin ko at saka may araw naman. So, ayun, ayan si Chuchu. Ang daming sugat-sugat sa likod. Inanon pa ako niyan eh. Parang sinakyan ako niyan eh. Ayun oh. Hinawi ko kaagad kasi baka matumba ako. At ayan, maglalakad na ako, mag-start na ulit ako sa paglalakad ko.
At ayan guys, medyo maaraw na kaya nakikita niyo yung araw konti at saka makikita niyo yung paglalakad ko as in iba po talaga siya. Iba pa rin, eh. Ayan yung normal ko na paglalakad ngayon. Mas maganda yung paglalakad ko dati kung nakikita niyo yung dati kong video. Natigil kasi ako, eh, ng 5 months dahil nga laging umuulan. Sana naman hindi hindi pa umulan dito kasi minsan bumabaha diyan, eh. As in parang ano diyan, eh, parang dagat. Bumabaha, parang ilog. Gano'n talaga dito sa amin kasi mababang parte siya pero hindi naman siya umaabot sa ano namin, sa bahay namin. Pero yung lalakaran na ganyan, diyan talaga bumabaha. So, dati pa yan bata pa ako bumabaha na diyan, eh. Ewan ko kasi siguro kasi yung mga ano, yung kalsada medyo mataas kaysa diyan. Kaya 'pag umuulan siya lahat ng nasa taas, eh, pumupunta dito sa amin. Ayan, kaya hindi ako makapaglakad, eh, 'pag umuulan talaga. So, dito lang sa loob ng bahay tayo mag-i-stay kasi umuulan sa labas at siyempre 'pag wala namang ulan, siyempre hindi naman humuhupa agad yung baha, eh. Ang nangyayari, dito lang din ako sa loob ng bahay kasi siyempre ano pa diyan, eh, mahulos pa kumbaga sa amin pero sa Tagalog, basa pa. Nag-isip pa ako mga ka-stroke pala kung anong Tagalog ng mahulos kasi medyo nakakalimutan ko talaga yung Tagalog. At ayan, nag-stretching lang din ako pero bago ako siyempre dire-diretso magtuloy-tuloy dito gusto ko muna i-shoutout baka makalimutan ko, si Romar Pogi, si Noriel Castro, si Bong Madarang, at si Christian Bangkali. Maraming salamat po sa support niyo sa akin at sa gustong magpa-shoutout sa akin sabihin niyo lang dito sa comment section box at isa-shoutout ko kayo next time po sa video ko at sana po magtuloy-tuloy pa rin po yung panonood niyo ng mga videos ko at live ko. Maraming salamat po sa suporta. At ayan mga ka-stroke, nagma-marching ulit ako. Medyo nahihirapan pa talaga ako sa balance. Dito ako nahihirapan sa totoo lang sa balance ko at yun, sa paglalakad sa paa ko at saka mic ko, hindi pa talaga siya okay pero nagpapasalamat na lang ako siyempre na nakakagalaw-galaw na ako, 'di ba? Yun nga ang sinasabi ni Ate Cherry sa akin, shoutout pala sa'yo na tayong mga ka-stroke 'pag nakakagalaw na tayo sa lahat pala, gusto kong sabihin na kung nakakagalaw na tayo at medyo nakakagawa tayo ng gawaing bahay kahit papaano, 'di ba, recover na tayo. At siyempre dapat ituloy-tuloy natin yung paggalaw natin, galaw-galaw lang mga ka-stroke kasi siyempre ang gusto natin is fully recovered, 'di ba? Masaya na ako actually sa nangyayari sa buhay ko na nakakagalaw ako kasi grabe talaga yung hirap dati, 'di ba? Mahirap nung una tayong na-stroke. So, pero siyempre iba yung kasiyahan 'pag okey-okey ka na. Kaya tiis-tiis tayo mga ka-stroke at gawin ang dapat nating gawin na makakatulong sa atin at siyempre habaan natin yung pasensya natin kasi sa sakit natin kailangan talaga ng mahabang pasensya at iwasan ang dapat iwasan, especially ang stress. Naiintindihan ko kayo, nakaka-stress naman talaga 'pag may ginagawa tayo, exercise tayo ng exercise tapos wala pa tayong improvement na nakikita para sa ating sarili. Kaya gano'n, kaya nai-stress tayo minsan. Kaya sinasabi ko na huwag tayong mag-focus sa development natin kundi mag-focus tayo sa exercise lang. Exercise lang tayo ng exercise. Kanina nga mga ka-stroke, nakita niyo ako na may katsikahan. Nakipagtsikahan niya ako sa kapitbahay ko. Ayan, yan ang sinasabi ko sa live ko na high blood din siya kagaya ko. So, sinasabi niya sa akin, sabi sa kanya ng doktor daw, 2 beses na siya uminom ng losartan kasi mataas yung dugo niya, 160, 180 minsan. Kasi yung iniinom niya is ano lang, 50 milligrams na losartan lang sa isang araw. Pero pinagsabihan siya ng doktor na gawin mong dalawa, pwede naman sa atin ang 100 milligrams. So, 50 sa umaga tsaka 50 sa gabi. Sabi ko, gawin mo yun kasi mahirap ma-stroke. Iba ang stroke talaga. Sabi ko, iba yung life after stroke. Makakapagpabago talaga ng buhay ang stroke. Kaya yun ang sabi ko sa kanya, kung maaari, kung anong sabi sa'yo ng doktor, gawin mo na. Kasi sabi daw sa kanya ng kaibigan niya is, huwag daw uminom ng mga gamot kasi hindi daw maganda sa katawan. Kaya sabi ko sa kanya, depende kasi yun eh. Kasi
Kasi yung kaibigan niya, high blood din, pero isang beses lang umiinom. Sabi ko, depende kasi yan eh, para sa akin ha, depende yan sa taas ng BP mo. Siyempre, kung mas mataas yung BP mo, kailangan mas mataas din yung iinumin mong gamot. Ako nga mataas yung BP ko, sabi ko sa kanya, umaga, tanghali, tsaka gabi ako umiinom. Pero ngayon, umaga na lang ako tsaka gabi. Ayan, natapos na rin ako magpa-araw at mag-exercise, mag-walking. Stretching lang ang ginawa ko, tsaka walking, tsaka nagpa-araw talaga. Yun lang ginawa ko. Ayaw kong ma-stress ng sobra. Ayaw kong perasahin yung sarili ko kasi naniniwala talaga ako sa stroke fatigue. O, diba? At ayan, ang bahay namin, ang daming kapunuan. Diba? Tingnan nyo. Yan pala yung balon namin dati. Ngayon po, butas na lang siya at may nalagyan na lang namin ng basura. At ayan, tingnan nyo. Yung puno ng suha. May bunga siya kahit papaano. Isa lang, nag-iisa. Ano ba yan? Kasi inano yan eh. Tinanggalan ng mga sanga-sanga. At pagdating ko nga ng bahay namin, syempre si mama magluluto siya. At alam nyo ba kung ano yan? Yan po ang patola. Patola, hindi maganda talaga ang patola sa mga ka-stroke natin kasi lalo na sa mga high blood kasi matubig siya. Actually, magigisa lang yung mama ko ng patola dyan. Nag-video lang ako. At saka fresh yan. Walang mga spray. Galing yan sa farm. Charot. Hindi namin farm lang. Galing yan sa tito ko. Dinala niya sa amin nung isang araw. Kaya matamis-tamis yan. Actually, pag fresh talaga yung gulay, medyo matamis-tamis. At ayan, nagisa-gisa lang yung mama ko. Tsaka, ibubuhos lang niya taga ang patola. Ayan, 3 peraso ng patola yan eh. Sinabi ko sa mama ko, damihan niya na kasi mahilig ako sa gulay. Naku, baka maubos ko yan. Isang kainan ko lang. Ganun ako katakaw ngayon. Matakaw na talaga ako. Lalo na kung gulay. Ayan, lalagyan lang ng mama ko ng konting paminta at saka toyo. Kasi nagtutubig na yan eh. So, hindi na kailangan lagyan ng water. At syempre, bawal tayo sa pampalasa. So, ayan lang pampalasa niya. Toyo at saka paminta. Tatakpan lang niya. Yun lang. Tapos, hintayin lang na pwede nang haluin ang mga patola. Ayan. So, after haluin, nakakaya na siyang haluin, tatakpan lang ulit. Tapos, okay na siya. Luto na siya. Madali lang naman maluto talaga ang patola kasi nagtutubig siya. So, kailangan sakto-sakto lang kasi wala ka nang makakain. Puro tubig na lang makakain mo. Pag na-overcook siya. So, dapat sakto-sakto lang. Ayan, habang may katsikahan si mama, habang naglalaba siya, nagtutupi-tupi ako ng damit. Siyempre, kailangan din may ginagawa ako sa bahay. Hindi, exercise din yan eh. Kung sa dati kong vlog, pinakita ko sa inyo yung pagtutupi ko. Ngayon din, wala namang bago eh. Wala akong bagong ginagawa ngayon. So, yun lang. Nakakapaglaba na ako, nakakapagtupi na ako ng damit, nakakapaghugas na ako. At least, nakagawa nakakagawa na rin ako ng gawaing bahay kahit papalo. Pero medyo mahirap pa para sa akin, sa totoo lang ha. Kasi iba yung nararamdaman natin eh, 'di ba? At kung napapansin nyo, yung kamay ko, parang yung gumagana lang is yung hinalaki at saka yung katabi niya. O, 'di ba? Parang gano'n lang, hindi kasi, yung iba kasi medyo matigas pa talaga. Pero at least na-exercise ko siya at nakakatulong din ako sa bahay, 'di ba? Sa mga gawaing bahay. Ayan, maraming salamat pala mga ka-stroke. Gusto ko magpasalamat sa support niyo sa akin at sana po tuloy-tuloy pa rin po kayo na mag-support sa akin, manood ng mga videos ko. Hanggang next time po ulit. Maraming salamat. Bye-bye.